Panoorin natin to mga Lodi. Ito yung mga nag-stand out nung Game 5 sa laban ng OKC at Indiana Pacers. Ito ang mga kanilang ipinakita mga Lods para sa kanilang kupunan upang manalo dito sa Game of 7 series ng kanilang laban sa finals mga Lods. Unahin na natin tingnan itong malupit na monster slam dunk ni Nesmith kontra dito kay Chef Holmgren. Napakalupit ng follow-up monster slam dunk na to mga Lodi. One hand lang ang ginamit niya dito mga Lodi sa follow-up slam dunk na to kontra kay Chef Holmgren at talaga namang napakalupit. At isunod naman natin itong si Jalen Williams mga Lodi sa kanyang 200 monster slam dunk. Talaga namang mga nag-stand out ng mga Lodi. Napakaganda naman kasi ng pasa na yun ni Hartenstein dito kay Jalen Williams mga Lodi. Pero mas malupit itong ginawa ni Chef Holmgren na layup na patalikod mga Lodi. Talagang hindi inaasahan ito na kanyang defender. Tingnan mo naman mga Lodi kung paanong layup ang ginawa niya dito sa kanyang defender na si Turner mga Lodi. Reverse layup yan mga Lods. Tanong, mag-stand out pa kaya itong mga player nito sa best of 7 dahil tabla na ang series mga Lodi. Sa game of 7 dito na makikita kung sino talaga ang malupit sa kupunan na to na talaga namang maraming nag-stand out. Pero dito sa tatlo na to talagang marami nagpakita kung papaano sila gagalaw dito sa of 7 na kanilang laban. Kayo mga Lodi, sino sa palagay nyo sa dalawang team na to ang magcha-champion ngayong 2025 mga Lods? Panoorin natin to mga Lodi at tingnan natin kung paano nga ba gumalaw ang isang Shai Gilgeous-Alexander at paano siya mapipigilan. At dito nga natin mga Lodi umpisahan sa play na to na kung saan si Shai Gilgeous-Alexander ang may tanga ng bola. Ang defender niya nga dito mga Lodi si Andrew Nembhard, pero sa isang spin na iwanan niya, pero pagdating sa pintura mga Lodi trap siya ni Turner pero mabilis ang reaction niya, na-kick out niya ang bola sa 3-point area. Si Jalen Williams ang nakakuha at agad tinira, pasok yun mga Lodi. Dito nga sa una, si SGA ay hindi rin napigilan nila. Dito nga sa pangalawa, si Andrew Nembhard, iniwanan na naman niya. Gaya rin lang ng una, si Turner ang humarang sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, sa isang step back at isang pull up, iwan si Turner mga Lodi at pasok yung para kay Shai Gilgeous-Alexander. At dito sa susunod na play mga Lodi, iba na ang kanyang gwardya. Eto nang si Nesmith na medyo malaki sa kanya. Pero sa galing ng dribble handling ng isang SGA, nahirapan sumabay sa kanya itong si Nesmith na bantay niya mga Lodi. Panoorin natin itong susunod na galaw ni SGA. Isang jab ang ibinigay niya dito kay Nesmith at isang step back para sa separation dito sa kanyang gwardya. Dahil sa galaw na yun mga Lodi, nagkaroon siya ng agwat para makatira. Sa isang malupit na pull-up shot mga Lodi, pinakawalan niya ang bola at ang depensa ni Nesmith hindi umubra. At sa daming ang galaw ni Shai Gilgeous-Alexander, hirap ang defender na istapin siya. Pero sa pagkakataong ito mga Lodi, nakahanap ng solusyon ang Indiana Pacers para istapin siya. Inatake nga ni SGA ang pintura at iniwan ang bantay niya. Pero pagdating sa loob ng pintura, itong si Andrew Nembhard, dalawang kamay ang pinangharang sa kanya. Pero kitang-kita na malulusutan niya. Pero mga Lodi, coming from nowhere, Pascal Siakam, deny ang tira ni Shai Gilgeous-Alexander. Ito mga Lodi, panoorin natin kung ano ang nangyari. Bakit napigilan nila si Shai Gilgeous-Alexander sa pintura? Sa dami nga nang umarang kay Shai Gilgeous-Alexander sa loob ng pintura, hindi niya nakita ang nag-aabang na si Pascal Siakam sa likod niya. Pero kung titingnan, swerte lang ang pagpigil sa kanya dahil sa braso ni Pascal Siakam tumama ang bola. Kung nagkataon mga Lodi na hindi tumama ang bola sa braso ni Pascal Siakam, siguradong si SGA nakalusot na naman siya. Ayun mga Lodi, ano ang masasabi nyo sa galawan ng isang Shai Gilgeous-Alexander? Comment below na mga Lodi.